Tuloy-tuloy ang aksyon Jackson na bakbakan sa manga ni Lubo, at sa pagkakataong ito, nadagdagan pa ng matinding pinsala ang ating bida. Si Nab ang may kagagawan, at ang pinsalang ginawa niya ay bumutes sa paa ni Lubo, na parang naging donut ang itsura. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren, at simulan na natin. What's up mga Kops, Manga Moto nagbabalik. The Legend of Lubo, Kabanata 15. The King and the Warrior God. Konting recap lang po muna tayo sa nakaraang kabanata. Sa pagkamatay ni Ishtar, biglang napaluhod ang Flying General sapagkat tumaalab na ang lason na naibigay ni Ishtar sa ating bida. Agad namang sinipsip ni Lubo ang sugat niya na may lason at dinahak ang lahat ng dugo na kanyang nakuha. Sa ilang saglit ay ayos na muli ang pakiramdam nito, na parang walang nangyari. Sa pagpapatuloy ng kabanata, naghanda ng lumaban ang mga kalaban ni Lubo, ngunit sa isang banda, hindi makapaniwala si Nab sa mga nangyayari sapagkat ang poison arrow ng pumanaw nilang kasama na si Ishtar ay kayang pumatay ng elepante. Pero itong kalaban nilang si Lubo, na tinamaan ng poison arrow, ay sinipsip at dinahak lang ang lason na parang walang nangyari. Si Sin naman ay napaisip kung halimaw ba ang kanilang kalaban dahil marami ng pinsalang natamo ito, may kasama pang lason, ngunit buhay pa rin at handa pang lumaban. Ang pinuno naman na si Dong Zuo ay mahigpit na hawak ang kanyang kwintas habang binabanggit ang kanyang mga kasamang pumanaw na. Natatawa man si Nab pero ang kanyang katawan mula ulo hanggang paa ay nanginginig, ngunit mga Kops, hindi lang si Nab ang nanginginig sa takot dahil pati rin si Sin ay ganoon rin. Dito na napagtanto ni Sin na kahit marami pa silang buhay ay hindi nila mapapatay si Lubo, kaya ang kanyang plano ay puputulan nila ang isang paa ng Flying General. May halong takot man, ang dalawa ay nagkasundo na targetin ang isang paa ni Lubo, nakangiting isinigaw naman ng Demon God na gawin na nila para sa kanya ang dapat gawin. Sa kabilang banda na may sumigaw na rin ang Flying General na lumusab na sila, kita sa mukha nito ang gigil na may halong pagkasabik na tapusin na ang lahat ng kanyang kalaban. Sa panel na ito, imbes na lumusab sina Nab at Sin, parang lalo silang natakot at natigil ang gumalaw sa kanilang kinatatayuan. Nawala sa konsentrasyon ang dalawa at pilit na pinaglalabanan ang takot na nararamdaman. Nang bigla na lang silang lumusab, unang nakalapit si Nab at tinarget agad ang kanang paa ng Flying General, mabilis itong napansin ni Lubo at nagawang makaiwas sa pagtalon paitaas, nagawa pang tanungin ng Flying General si Nab kung iyon na ba ang lahat ng magagawa niya. Habang pabagsak si Lubo, may inihanda si Nab na kung ano, sa isang iglap ay naglabasan ng sangkaterbang tusok-tusok sa kanyang kalasag. Napansin ito ng Flying General kaya ang kanyang katawan ay mistulang bumuwelo sa ere. Si Nab naman mga Kops, ay abot na ang ngiti sa kanyang tenga sapagkat sa kanyang palagay ay tuhog si Lubo sa kanyang patibong. Nang biglang tadyakan ni Lubo ang kalasag, nagresulta ito sa pagsuka ni Nab ng dugo dahil sinalo ng ulo at likod nito ang impact ng sipa ni Lubo at kitang-kita na bumakat ang paa ng Flying General sa kalasag ni Nab mga Kops. Sa lakas ng sipa pababa ni Lubo, tumilapon si Nab papalayo at agad na sinalo ng kanyang kasama. Masakit man ang pangangatawan ni Nab dahil sa mabigat na sipa na ibinigay ng Flying General, kamantik na itong pumitil sa kanyang buhay, subalit may ngiti sa mukha ni Nab sapagkat ang isa sa mga talon ng kanyang kalasag ay nakapagbigay ng pinsala sa isang paa ni Lubo. Kung titingnan ng maigi, hindi ito magandang balita dahil maaaring makapagpabagal sa galaw ng ating bida. Pero walang problema yan kay Lubo, inalis niya ang napakalaking bakal na bumaon sa kanyang paa gamit lang ang mismong lakas ng kanyang muscle. Nanlaki naman ang mga mata ni Nab sa kanyang nasaksihan, at sa hindi malamang dahilan, kayang kontrolin ni Lubo ang mga muscle niya sa paa upang isarado ang napakalaking pinsalang natamo nito. Nang hilakbot sina Sin at Nab sa kanilang nakita sapagkat ang nagdurugong paa ng kanilang kalaban ay napatigil niya mismo. Makikita namang nakangiti si Lubo habang unti-unting itinataas ang binti sabay tapak sa lupa ng ubod ng lakas upang subukan kung maaari nang magamit muli sa laban. Natawa na lang si Sin at si Nab naman ay nasambit, gaano kalayo ang aabutin ng kabaliwan ng ating bida na si Lubo. Para naman kay Sin, bakit hinayaan ng mga Diyos ang isang tulad ng Flying General na ipanganak sa mundo? Hindi siya basta-bastang halimaw lang, ayon kay Sin, dahil si Lubo ay ang Warrior God. Sa puntong ito, napagtanto na ng dalawa ang magiging resulta ng laban kaya sinabihan na ni Sin si Nab na kung makarating si Lubo kung nasaan sila, mauuna silang mamatay. Maaari lamang nilang piliin ang kamatayan na walang kahihiyan. Ang tugon naman ni Nab, sila, ang 7 vessels ng Urok, ay laging may pagpipilian, at ang napili nila ay mamatay ng lumalaban.
Buo na ang loob ng dalawa at ang plano ni Nab ay si Sin ang puputol ng paa ni Lobo habang siya, gamit ang kanyang kalasag, ay susubukang pigilan sa paggalaw ang ating bida. Sumang-ayon si Sin sa naisip ni Nab at sinabi niyang hindi niya sasayangin ang pagkakataong ibibigay ni Nab. Sa kanyang tingin, baka sakaling magawa niyang maputol ang dalawang paa ng ating bida. Parehong naghanda sa pag-atake ang tatlo at gaya ng plano ni Sin at Nab, sila ang mauunang lulusob. Muling nagbalik ang nakakakilabot ng ngiti ni Lobo at ang kanyang katawan ay nakahanda na rin sa pag-atake ng kanyang mga kalaban. Heto na't papalapit na si Nab habang umiikot ang ibabaw na bahagi ng kalasag nito, ang ating bida naman ay bumuwelo at sa isang iglap parang bala ng kanyon sa bilis na sasalpukan ang kanyang mga kalaban. Gamit ang paang may pinsala, muling tumama ang paa ni Lobo sa talim ng kalasag ni Nab subalit sa pagkakataong ito, nabaluktot na parang tinapay lang ang matalim at matigas na bakal sa kalasag ni Nab. Sa hindi inaasahang senaryo, tumagos sa kalasag at katawan ni Nab ang buong binti ng Flying General. Malungkot man, pero welcome sa Donut Team Nab. Hindi sinayang ni Sin ang pagkakataon gaya ng ipinangako niya kay Nab. Sa epic na panel na ito, mga kops, sa isipan ni Sin, sila ang 7 vessels ng urok ang kukuha ng paa ni Lobo. Mabilis na napansin ng ating bida na papalapit na si Sin kaya hinanda niyang muli ang kanyang binti para sa isang counter-attack. Sa pagtama ng paa ni Lobo sa sahig, isang malakas na impact ang umalangaw-ngaw sa kapaligiran at biglang umangat ang napakalaking bloke ng sementadong sahig sa harapan ni Sin. Natigilan siya sa kanyang pag-atake ngunit ang napakalaking bloke na umangat sa harapan ni Sin ay nagkalumit sa gitnang bahagi. Sa nakakabiglang senaryo ay biglang lumusot ang kamay ng Flying General at gamit ang dalawang daliri lamang, bumaon ito sa pagmumukha ni Sin. Ayon sa narrator, bago matapos ang labanan laban sa nakakatakot na mandirigmang si Lubu Fengxian, hindi na nila nagawa pang sabihin ang kanilang huling mga salita. Nanatili na lamang silang tahimik habang sila ay tinatapakan. Ang 7 sisidlan ng urok, na halos kalahating siglo nang naghari sa imperyo ng Han sa mga anino, ay tuluyang nalipol ng Flying General. Mapupunta ang eksena kung saan, tumilapon sa harapan ng Demon God ang walang buhay na katawan ni Sin, walang emosyon ang mapapansin natin sa mukha ni Dong Suo, ngunit napahigpit ang kapit nito sa kanyang kwintas hanggang sa maputol niya ito. Sa nakakagimbal na tanawin, makikita ang mga nakahandusay na katawan ng kanyang mga kaibigan, humingi siya ng kapatawaran sa kanilang lahat. Sa huling panel ng manga, ang bakbakan ay sa pagitan na ng warrior god na si Lobo laban sa hari na si Dong Suo. Dito natapos ang kabanata. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga importanteng impormasyon na naganap sa kabanatang ito. Una, ang paglalarawan ng kabuoang lakas ni Lobo. Sa kabanatang ito, makikita ang kahangahangang tibay ng katawan ng Flying General, ang kanyang kakayahan na labanan ang kamandag na kayang pumatay ng elepante ay nagpapakita ng kanyang hindi pangkaraniwang resistensya. Ang pagdahak lamang ng lason ay nagpapahiwatig ng kanyang sobrang lakas at tibay na hindi naaapektuhan ng mga karaniwang sandata at lason. Ikalawa, tugon sa pisikal na pinsala. Bagaman tinamaan at nasugatan, mabilis na nakabawi si Lobo, ang kanyang kakayahan na alisin ang malaking piraso ng bakal sa kanyang paa at kontrolin ang kanyang mga kalamnan upang isara ang sugat ay isang patunay ng kanyang di pangkaraniwang pisikal na kakayahan. Ipinakita rin dito na kahit ang pinakamalakas na atake ng kanyang mga kalaban ay tila walang epekto sa kanya, na tila kayang lampasan ng kanyang katawan ang anumang uri ng pinsala. Ikatlo, epekto ng Flying General sa mga kalaban. Ang presensya ni Lobo ay nagdudulot ng matinding takot at pangamba sa kanyang mga katunggali. Ang reaksyon ni Nab at Sin ay nagpapakita ng kanilang pagkadismaya at pagkabigla sa tibay at lakas ni Lobo. Ang kanilang takot ay nagdudulot ng pag-alinlangan sa kanilang mga kakayahan at plano, sa kabila ng kanilang tapang at determinasyon, nauwi pa rin sila sa pagkatalo at kamatayan. At ang huli, ang kabuoang pagkatao ni Lubu Fengxian. Sa huli, ang kabanatang ito ay naglalarawan kay Lobo hindi lamang bilang isang mandirigma kundi bilang isang halimaw na lampas sa karaniwang tao. Ang kanyang tibay, lakas, at kakayahan na makontrol ang kanyang katawan sa kabila ng matinding pinsala ay nagpapakita ng isang nilalang na tila hindi natitinag ng anumang pagsubok. Ang kanyang hindi mapigilang puwersa ay nagdudulot ng isang hindi matatakasan na kapalaran para sa kanyang mga kalaban. Ang tibay ng katawan ng ating bida ay hindi lamang isang aspeto ng kanyang karakter kundi isang simbolo ng kanyang pagiging isang walang kapantay na warrior god ng sangkatauhan. Ang kanyang kakayahan na lampasan ang anumang pinsala at magpatuloy sa laban ay nagpapakita ng isang di pangkaraniwang antas ng lakas at determinasyon.
Sa huli, si Lubo ay nananatiling isang walang kapantay na mandirigma na nagpapakita ng tunay na kahulugan ng tibay at lakas sa harap ng anumang hamon. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina Sikat Agner, Rafi Belmonte, J. King Canada, John Eric Valle, Elman Gulo, Jason Barbosa at John Peter Evangelista. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!